Ito ang programang bumobomba sa mga usapin tungkol sa current issues at tulong sa mga nangangailangan. Ako si Tito Mon. At inyong karapatan sa ilalim ng batas. Attorney Clint at your service. Ito ang TNT. Makipagpuntahan, buksan ang inyong mga mata. Oh yeah, makilahok at makisaya sa tambalang bumubomba. Ano ang key mo? Halimbawa, ikaw ay hinuli na isang pulis or nagtatrapikong tao, nahuli kayo, may traffic violation kayo, hinuli kayo. Ngayon, pinipilit na kunin ang iyong lisensya. Ano ang karapatan mo? Karapatan mo ay simple. Kailangan alamin natin kung ang kumukuha ng lisensya mo ay may deputization galing sa Land Transportation Office. Wala nun, hindi kayang-kayang tanggalin ang lisensya sa iyo sarili. Hindi pwede yun. Bawal yun. Tandaan mo. Yan ang key mo. Tito Mon, ano ang experience mo tungkol dito sa mga ganitong sitwasyon? Ang experience ko, noong panahon ng tatay ko bilang TRAFCON officer, traffic control. Traffic Yan ang forerunner ng Constabulary Highway Patrol Group, Yes. CHPG. Yun ay nung araw, PC TRAFCON. Hindi sila pwedeng manghuli na wala silang hindi sila deputized ng nung araw ay Motor Vehicles Office. Yan ang Katumbas ng nauna. LTO. Yan ang forerunner ng LTO, Land Transportation Office. At talagang hindi pwede silang manghuli. Walang kailangan na dala-dala nila yung ang laki pa nung araw yung ticket nila, ang laki. Parang malaki pa rin hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero pag ikaw naman kasi, pag tinanong mo, ordinaryo mamayan ka, tinanong mo, mayroon ka bang deputization? O deputized ka ba ng LTO? Baka sampalin ka ng pulis. Karamihan. Pag walang deputization yung pulis, magagalit-galitan yun. Yan. Ganun na. Ganun na nga. In fact, halimbawa, mayroong pulis na humuli sa'yo, nakasibilyan, at sasabihin mong, pulis ka ba? Tingnan ko nga yung lisensya mo, yung tsapa mo. Baka sampalin ka. Kukunin niya yung tsapa niya at isasampal yung wallet niya, yung pitaka niya sa mukha mo. Alam mo, ganung perception na ganyan. Oo. Yan ang reason ng karamihan ng mamamayan. Pag nakakita sila ng checkpoint, kinakabahan. Pag nakakita ng pulis, parang kinakabahan yung mamamayan eh. Alam mo, sa ibang bansa, pag nakakita ka ng pulis, parang, ay, safe tayo Kampante dito. ka na. Oo, safe tayo dito. Walang mangyayari, di ba? Walang mangyayari. Dito, pag gabi, checkpoint, nasa lubong mo, checkpoint ng pulis, para kang, kahit wala kang kasalanan, tinitingnan-tingnan mo kung meron kang, ano mapansin dyan eh, di ba? May joke dyan eh. Yung answering an alarm. Halimbawa, tumawag ka sa pulis. Gaano katagal ang yung pag-responde? Ba, kay Tore, 5 minutes. Oh. Okay. Nung araw, sa New York, ganun 5 minutes. Sa Hong Kong, mga 3-4 minutes. Ba, sa Singapore, dahil ang bilis nila, mga 2 minutes. Wow. Dito sa Pilipinas, alam mo bakit? Kung ano, ang Response time. segundo lang, ando na sila. Alam mo bakit? Ando Sila na yung kriminal. Mahirap mabanaag ang katotohanan dahil nga parang we're facing blank wall. Kasi yung unang-una, yung tiwala sa gobyerno nawawala. Tapos naman yung medyo hindi magandang imahinasyon sa itong mga papasok, hindi rin katiwa-tiwala. So parang malabo ang liwanag na nakikita natin. So siguro, presumably, dapat ang hahawak dyan wala sa politika. Dapat isang individual na makikita ng tao na may puso talaga, may damdamin,
At meron din siyempre ang kaalaman tungkol sa unang-una sa ekonomiya, sa hanap buhay, sa pagmamalasakit sa tao. Kung nagagampanan po nila yung trabaho nila, dapat na trabaho nila, magiging malaki sana yung purpose nila. Pero kung hindi na at meron ng influensya, may internal influence na para makita yung katotohanan sa nangyayaring issue, medyo hindi na siya maganda, hindi na serve ang purpose niya kung ganun. Pero kung free from any influence, internal man yan or external, mas mainam na nandyan siya. I don't think it's serving its purpose. Kasi medyo nakakapagduda. Kasi maraming nagre-resign, ganun. And one of which is former Secretary Babe Simpson. Nakakapagduda yung pangyayari. No? Then, nilive nga, pero meron naman nagre-request na executive session. Parang hindi talaga ito, parang ayaw talagang ipaalam sa mga tao kung ano ang tunay na nangyayari dun sa ICI na yon. Senator, good morning. Good morning. You served as in the government in different capacities. You were first chairperson for the CHR, then the Justice Yes. Secretary, and then a Yes. senator, and now you're Yes. a congressional representative. Do you Yes. think hindi pa sapat ang independence ng ICI right now, ma'am? Hindi po kasi no matter what they would say, since the ICI was created by an Executive Order 94. So in other words, Yes. it is a presidential creation. Yes. So Yes. hindi mawawala ang parang Yeah. agam-agam ng ilan. Doubts. Na it Yes. cannot really be expected to be Yes. genuinely and truly independent. Di ba? Yes. Na Yes. na pwede pang diktahan, pwede pang Yes. influence ng kanyang yung nag-create sa kanya. Whereas on the other hand, kapag created by law and then dun mismo sa composition ay talagang makikita na ito would be maaasahan na magiging truly independent, magiging credible, magiging more effective kasi mas magiging may ipin kasi binibigyan namin po ng mas marami kapangyarihan na wala ngayon dyan sa ICI na yan. Parang short Opo. of a constitutional commission, ma'am, short of being a constitutional commission, you want it Correct. really as independent as can be. I think that's very good, ma'am. Yes. Considering, how about, ma'am, I see the validity of this action and we really need it. Kasi ang tao aga-aga malakas. Kasi the representative from Ilocos volunteered himself to submit himself with the ICI investigation. Pero ang agam-agam ng tao, since sa appointees ng tatay niya, parang duda nga. Tama tong bill nyo, ma'am. Ang tanong ko ngayon, do you think you have the support that this bill will be passed into law very soon? Because time is running short, ma'am. The House leadership should keep its word because it's Yes. already announced that Yes. talagang mamadaliin din nila ito. And with due consideration or due regard to the fact na ilang session days na lang ang nalalabi Yes. bago yung magkaroon ng Christmas break, and that is on December 18. And that's why hinihintay talaga namin. We've been waiting for it and we've been pushing also for the certification by the President of that bill as urgent. Kasi kapag ang isang panukalang batas ay sinecertify as urgent ng Pangulo, ay mas mapapaikli yung panahon para ito ay maging isang batas. So we have been pushing for that. And medyo na... Yes. Have you Correct. communicated to the President this concern already, ma'am, yung urgency of the bill? We've been publicly announcing it, and we have Yes. also told the Speaker about it na kung pwedeng kausapin na rin ang Pangulo na i-certify na rin. After he said na papamadaliin yung ICAIC bill dito sa Kamara, ay kung pwede, ay ipa-certify na rin as urgent by Okay. the President. Ma'am, Time do is you- running out. Nakausap natin si Representative De Lima. And siyempre, 7 years siya na incarcerate.
And tinanong ko siya what she felt and how she was what was happening there inside. Sabi niya magalang naman yung mga custody people, yung people who had custody of her. Pero lahat daw medyo ilag kasi syempre anti-administration siya and everything. Pero grabe daw ang pag hinagpis niya, grabe yung naiiyak nga kanina kausap ko. Kitang-kita ramdam ko yung kasi wala ako nung in-interview mo, pero nung marinig ko sa tape Naiiyak. yun doon siya she poured out her emotions, and understandable yun eh. Kahit sino Dahil, makulong siguro. dahil talagang inapi siya. Kahit sino hong nakulong, ang tumatakbo sa isip mo nun, yung frustration mo, yung helplessness mo, yung the things you miss in Yung the mga free tao world. na dapat ipagtanggol ka ay wala. Yes. Yan ang, di ba, that's the irony of life. Yung mga taong kuminsan inaasahan mo na wala sila. Yung mga Maraming tinatawag ganun. na fair weather friends. May mga nakaabang dyan. Yung mga may sariling interest, insidious, self-political interest. Tama po yung plano mo, ma'am. Para ho maibalik ang tiwala ng tao sa Kongreso ulit kasi dami ng pangalan ng House of Representatives ngayon eh. 'Di ba? Yun na nga po. It is Oo. correct. Kami pong mga bagong miyembro ng House of Representatives, lalo na po itong members ng minority. Kasi marami-rami po kaming members of the minority now. We're about 30 members. At karamihan naman po ng mga members ng minority ngayon, medyo mga bago. Kami po Talking ay about gusto the rin members talaga... of Yes, ma'am. Talking about minority. the members of minority, ma'am. Nakita ko yung yung clip on Representative Barsaga when he was meted the punishment of suspension. Anong take mo doon, ma'am? Ang ano lang naman dyan is that really may mga action na mga, unbecoming or unbefitting of as a member of the House of Representatives. And nung sa deliberations nga sa Ethics Committee, I'm part of it because I'm an ex-officio member. As a Yes. Deputy Minority Leader, I'm an ex-officio member. And nagkaroon naman ng mga proceedings, nagkaroon ng hearings, adjudicatory hearings. He was given all the opportunity to defend himself. Although nung una medyo ini-isnap niya. And then he was able to submit the documents needed. He was represented by counsel. And then in the end, nung nag-deliberate na kami, in-assess namin yung situation and the evidence, and that is the conclusion. And to me, the penalty imposed was reasonable. 60 days penalty, and then with warning that a repetition of the same or similar actuations or acts would be dealt with more severely. Tama lang Yes, yun tama to lang yun. really Okay. preserve and defend the dignity of the houses and institution. Ano man yung mga nagiging akusasyon ngayon That is correct. against certain members of the House, we have to think about the institution itself. Should be limited to the Pati po- members only, ma'am, no? Ang Correct. dapat, Yung yes. paninira, ang Oo. paninira po Not sa to the House of institution. Representatives, hindi po dapat sa institusyon Yes. ang paninira. Yes. Kaya hindi po pwede yung mga ganun-ganun na lang, pinapalampas na lang ng mga pan-iinsulto, pang-didemean, yung pang-ridicule sa institusyon. On Opo. another note, ma'am, ito, di ba, ang daming rumors and agam-agam na magkakaroon ng transition government, magre-resign si Presidente. Anong take mo dyan, ma'am? Alam nyo, kaya nga, importante talaga itong mga proseso na nangyayari ngayon, lalo na sa investigasyon. Tapos hindi pwede yung mga panawagan ng mga basta-basta na lang mga resign all. And then yung tungkol nga sa transition council. Yes. Kasi yung pagpapatayo ng transition council, unang-una wala yan sa ating Sa ligang constitution. batas, correct. Sa saligang batas. Tama. Nandyan yung mga rules of succession. Kung sakasakali, halimbawa na mag-resign ang Pangulo, nandyan ang line of succession. Susunod dyan yung Vice President. Kung hindi Yes. rin pwede yung Vice President, nandyan yung susunod.
'Di ba? Yung mga pipili doon sa mga either sa members of the Senate or the House of Representatives, and then Yes. to be confirmed by both houses of Congress separately. And then kung pareho mag-resign, then acting president muna, Yes. yung speaker, o kaya Speaker. kung hindi siya pwede, I'm sorry, that's the Senate president, and then kung hindi siya pwede, yung Speaker. House. Pero Yes. ano lang muna yung speaker of the House, and then pero acting capacity lang, in an acting Yes. capacity, kasi kailangan ng special election. Yun ang mga nakalagay Yes. sa saligang batas. Wala yan Yes, to ma'am. sinasabing transition council. There are so many uncertainties. Yes. And Ma'am, sa I mga think the biggest ganyan. concern on a transition government, ma'am, extra constitutional, dapat maintindihan ng taong bayan na suspended din pati Bill of Rights natin. Yan ang mahirap dyan, di ba? I think the biggest Hindi- problem for a person, individuals, families, ordinary mamamayan is the suspension of the Bill of Rights. Walang constitution eh. Yeah, kasi nga, Yan ang problema. unknowns, hindi natin alam nga, ano ba? Anong mag-iiral kapag may transition council? Kasi maraming unknowns yan, maraming uncertainties yan. Sinong pipili ng mga uupo dyan sa transition council? Mga sino-sino yan? Anong mga puwersa Yes. yan? Sino sila? Ano yung di ba? mga... Oo. Correct. Oo. Sino sila? Wala naman Alam mo silang mandato sa Typical. taong bayan. Ma'am, Di ba? So typical pa baka naman sa mas Pilipino. baka lalong lalala. Under the Duterte administration, ma'am, you were incarcerated and even recently lang for 7 years. So, Almost 7 matanong years, ko lang, ma'am, yes. what if BBM says, okay, if you're not happy with me running the country, I will resign. So, constitutional tayo. Both of you and me agree na dapat constitutional ang succession, ma'am. What do you think of VP Sara, ma'am? If she takes Naku, over? alam mo yan na nga eh. Alam mo, to be honest, diretsahan na tayo. Maswerte talaga si PBBM na yung constitutional successor niya. So kung sakasakaling mag-resign siya o kung ano man ang mangyari sa kanya, ay ito ngang current vice president natin. 'Di ba? Kasi alam naman natin na unang-una meron din siyang mga serious issues of accountability. Wala pa ngang closure. Yung issues na yon, yung mga confidential funds niya, yung mga issues na release, those are legitimate serious issues, mga grounds doon sa kanyang impeachment. Na-impeach siya sa House of Representatives, pero doon sa Senate, ganun ang nangyari, inupuan, tapos hanggang nakialam din yung Supreme Court at sinabing invalid daw yung complaint for yung impeachment. So walang closure. Walang closure. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na yon. Hindi ibig sabihin nun, walang pananagutan o lusot na si VP. And then alam naman natin yun, yung mga asta niya. Yung pag-meltdown niya. Nakita natin yun, yung kanyang threats. Saan ka ba nakakita ng isang bansa that the second highest official of the land, ganun at ganun na lamang siya magbanta sa highest official of the land and sa kanyang asawa, tsaka sa speaker of the House. So is that somebody who is fit to be Baka the pinapalabas nila, highest ma'am, na official baka the of message the is, land? I'm a tough woman, I will fight Oh my corruption. Di ba parang goodness. yun ang declarations niya? Na A good leader I is hate not supposed to corruption, be... I have vowed to Naku. fight greed of higher officials. Parang ganun ang sinabi niya. Yan ang sinabi Look niya, who's ma'am. talking about tough of corruption. Naku naman. Ano ba naman? Nangiinsulto naman ata sila. Have you forgiven the Duterte family already, ma'am? I have forgiven everybody else, including those who testified falsely against me, including those handlers who coerced, who convinced, who pressured those so-called witnesses against me, including those who ridiculed me, including those who engaged in demonization, who demonized me, including those who engaged in misogynistic attacks against me, except
the former president himself, who's May the kasabihan. lead May kasabihan nga, persecutor, ma'am. the lead oppressor, the chief oppressor. Yung chief Pasensya na oppressor po, mo, ma'am, hindi ko pa po Hindi pa. kaya. Hindi pa. I've been asking actually for grace from the good Yes. Lord. I've been asking for grace, for the strength, the courage to be able to do so, but maybe time will come that I'll be able to do that. Pero hindi madaling makalimutan Yes, ma'am. yung ginawa nila sa akin. 7 years or almost 7 years is still 7 years. And I don't deserve yung How was ginawa your- nila How sa was your akin. situation, ma'am? Describe, ma'am, how your situation, ma'am, in a sentence inside the jail, ma'am. How was it? It was difficult, it was tough, it was painful. Now, I was treated naman fairly well by those in the custodial center. Although, of course, at a distance, kasi bawal naman yung yung palagi nakikipag-usap sa akin or what. So nobody actually maltreated me there or manhandled me there. Pero, because it was semi-isolation. Dahil mag-isa lang ako sa isang malaking compound, maliit na selda, lalo na nung pandemic na ilang buwan, total lockdown, meaning wala ngang bisita, kahit pamilya ko hindi makapagbisita. Maski abogado, hindi mga makapagbisita. Halos wala akong nakakausap. Mahirap. But may blessing din naman dahil mas marami akong oras nakakapagbasa ng sari-saring klaseng libro kasi hindi naman bawal yung libro pero bawal lahat ng mga gadgets, lahat. Wala akong cellphone, di ako nakagamit ng cellphone for the entire duration Wow. of my incarceration. Wala akong laptop, wala akong tablet, wala akong, kaya puro lang ako handwritten noon, mga instructions ko sa staff, mga sulat ko sa mga kaibigan, mga sagot ko sa mga sulat sa akin, puro handwritten. So it was very difficult, pero blessing nga because naging mas madasalin ako, naging mas prayerful ako, mas nagbabasa ako ng Bible. Pero Harry, masakit talaga. Hindi biro po, nakukulong ka na lalo wala kang kasalanan. Pero okay lang. At least I think I emerged stronger. si Harry Roque, I recall, saying that you will age in jail for a very long time. Ngayon, siya ang ngayon nasa gitna ng lahat. What can you say to him, ma'am? Well, okay, definitely justice is catching up with him. Yun na nga, kasi nga alam niyo naman ang ginawa niya sa akin. Although as I said, isa na lang kasi hindi ko napapatawad. Napatawad ko na rin siya sa ginawa niya sa akin. Grabe rin yung ginawa niya sa akin. And sabi nga nila, there's such a thing really as karma. So pinasa Diyos ko na lang kasi sila. Pinatawad ko sila. And then pinasa Diyos ko na lang sila. Si Harry Roque, ma'am, napatawad mo in your heart? Napatawad ko na rin po siya. Yes. Napatawad. Kasi sa sobrang ambisyon niya, ganun na nangyari sa kanya. He's supposed to be a human rights defender, a human rights advocate. Yes, And then yes. look what happened to him. Oo. Naging among the #1 defender of a mass murderer Oo. and a human Yes. rights violator. Alam ba ninyo, mga kaibigan, na si Laila de Lima ay number 8 sa bar exams noong 1980s eh. Hindi ko na 1987. Okay, 1987. Yan, ganun siya ka mautak. Kaya kita mo yung kanyang interview, napakalalim, incisive. Lucky number pala ho niya is number 8. Number 8. Ako ho, number 3. Number 3 ka? Oo, Oh, sir. wow. Number 3 po. Take 3 ako sa bar. Aha! Alam mo,
take 3 ka. Oo, marami kaming mga may unlucky number ko. You're in good company. Kasi si Claro M. Recto, Isa rin yun. bago siya pabasa bago siya naging top notcher sa bar top notcher, he failed once. Pang second yun eh. So, si Presida Acosta, Naging makilala ko yun. mataas din yung grado nun. Second Bar try flunker. niya. Bar flunker. Kamag-anak ko pala yun. Brad kami. Kamag-anak. We belong to an elite, an elite bunch. Sino pa ba? Marami si Lenny Robredo. ba? Bar flunker. Pag nakita kami, sis na dapat tawag ko doon. May isa pa. May isang bar flunker. Si Miriam. Si Miriam. Ang talino nun. Author ng Constitutional Law Book yun eh. Pero tingnan mo. Kaya you're in good company. In all humility. Mahirap. At saka pumunta tayo sa abroad. Si Michelle Obama, yung dating First Lady. Bar flunker yon. Really? Si Hillary Clinton. Parang may pattern na mga... Bar flunker. Ang ibig sabihin, parang sinasabi pala yan, if I cannot be a lawyer, I'll marry one. Kasi siguro bumagsak siya ng panahon na yon. Pinakasalan nila, naging presidente. Pero tandaan mo, si Hillary Clinton, yun ang think tank ng kanyang asawang si Bill Clinton. Yun nga sinasabi na, if I can't be a lawyer, I'll marry one. Kaya lang pumasa na siya. Si Michelle naman, guiding light siya ni Barack Obama. Kaya hindi talaga sinasabi mong kasi nakapasa ka lang naging bar flunker ka ng isang beses, dalawang beses. Dalawang beses. Si Mike Arroyo nga pala. 3 beses. Brad ko rin. 3 beses. Pero yung on the 4th try, nakapasa siya. Ayun. Mas mataas ang ranggo nun sa akin. Ano bang ranggo mo sa... 3 3 ako siya, 4 Hindi, yung grado mo. Naku. Grado ko siguro 75 to 79. Andun lang yun. Hindi naman ako katalinuhan eh. Para pa lang ikaw sabi nung balita ako na si Senator Marcoleta 75 din daw eh. Seryoso. Hindi ko naman nasilip yung booklet niya. Pero si Digong ang palagi niyang sinasabi na 75 lang ako nung mga... Pareho kami. Ako talaga masasabi ko yun ganun. Pag-ibig pala, walang kinikilalang edad. Wala ho. May isang 79 years old na byuda sa mayaman na pamilya. Unmarried. Single. Na kinonfine ng kanyang mga anak sa isang pribadong ospital, psychiatric hospital, psychiatric ward. Baliw. Ibig sabihin, ang sabi ng mga anak niya ay nasisiraan na ng bait yung nanay nila. Tama naman yung anak. Kasi nababaliw sa pag-ibig. Hindi ang totoo talaga niyan, yung nanay ay gustong pumunta sa Amerika para makipagkita doon sa kanyang boyfriend. Siyempre. Alam mo boyfriend niya? Isang Amerikanong puti. Kilala ko itong Amerikanong puti na ito. Bata? Hindi, 85 years old. Pwede na. Oo. 85 years old. Love the second time around. Correct. Itong 85 years old na byudo ay may kaya din. Mm-hmm. Dahil ang kanyang yung kanyang napangasawa noon ay prominent real estate broker dito sa Metro Manila. At pumanaw na kung ilang taon na nakalipas, si Romeo. Si Romeo. Akin si Juliet. Okay. Si Romeo ay nag-aantay sa Amerika. Ito namang si Juliet ay atat ang pumunta. Dahil company. Company lang ba yan? Wala na bang sex? Wala na? Depende kay Romeo. Si Romeo siguro palagay ko kasi mahilig ito nung araw. Miski na nung kabataan pa niya. Kilala ko ito eh. Siya ay graduate siya ay isang officer, retired,
former officer ng US Commissioned Navy. officer Commissioned officer. Graduate ng United States Naval Academy. from Maryland. At Maryland. Nag-ibigan sila. Baka nung araw nagkita na sila eh. Ay, nanaantay siya. Unrequited love. Oh yes. Nag-aantay siya ngayon sa Amerika. Eh ngayon yung tumawag siya sa akin. Sabi niya, tulungan mo ako. Dahil yung girlfriend ko, pinipigilan ng mga anak. Kawawa naman. Ayun. Aywan ko, ano bang gawin natin dito? Pwede tayo makialam o ano? Hindi tayo pwedeng makialam, pero sana naman napag-usapan na rin lang naman natin. Oo. Ano bang agam-agam ng kanyang mga anak? Siguro 79 years old na yung nanay nila. 79 ang lakas pa niyan. Chaperon na lang nila. Parang isipin lang na sinamahan nila sa Amerika. Di ba? I mean, mag-happy-happy lang si Mami. Mag-happy-happy. Oo, andyan sila under their supervision. Ayun ang mga 85 years old. Palagay ko malakas pa yon. Bigyan na lang ng konting privacy. Mahirap yan. Baka... Kasi may papag-uusapan na between them. Kaya pa kaya, Leonardo, tingin ko. Kaya. Ikaw ho dapat makakasabi niyan sa akin kasi malapit ka na. Ang alam ko, pwede pa kung hindi na tumitigas si Manoy, pwede naman yung dila natin. Matigas, Bisaya yung dila. Kailangan Bisaya ka para matigas yung dila. Bakit daw alam mo bakit may joke eh. Bakit daw gustong-gusto ng mga babae ang Bisayan lalaki? Dahil matigas ang dila. Kaya ba Bisaya tayong dalawa? Oo. Kita mo, matitigas ang dila natin. Kumusta diya sa mga Bisaya? Nami dire. Sa mga Iligaynon, mga Ilonggo, ari kami di. Sa mga Cebuano, sus, tigas din ang dila natin. Tingnan mo si Digong. Ang daming girlfriends Ang ni daming Digong girlfriend dahil matigas ang kanyang dila. Madaming girlfriend nun. Oo. Talagang grabe. Oo. Sus. Kilala ko yung mga iba. Maganda ba lahat? Hindi. Si Hanilet, hindi maganda eh. Pangit si Hanilet eh. Oo. Ganun. Hindi ko nakilala personal. Hindi ko malala na kilala ko personal. Si yung dating PCSO general manager, Yung, girlfriend niya, ang pangit noon. Salamat mga kabomba. Makabuluhang diskusyon, intelihenteng usapan, mga maiinit na mga intriga at mga corny jokes dito lang sa TNT. Kita-kita po tayo tuwing 11:30 hanggang tanghalian po. Dito lang sa TNT, ang programang yayanig sa inyong tanghalian. May isang desperadong tao. Talagang wala na siyang saysay. Sabi niya, wala na saysay ang buhay. Sabi niya, pupunta lang ako sa gubat at doon ako magpapakamatay. Dala-dala niya yung pambigti niya, tali. Tinatali na niya yung sa puno, yung tali, yung rope. Tapos may nakatsyempo sa kanyang matanda. Iho, anong ginagawa mo? Sabi, impo. Sabi niya, kasi yung aking girlfriend iniwan ako. Tapos marami siyang ninakaw na pera sa akin. Sabi niya, wala na talagang saysay ang buhay ko. Sabi niya. Iho, sabi niya, ako yung inkantada dito sa gubat, sa gubatang ito. Ano ba yung mabibalik ko yung gusto mo, yung pera, maibabalik ko sa iyo, makakakuha ka ng maraming babae. Ano po ba ang ibibigay ko sa iyo, isusuli ko sa iyo? Sabi, kailangan mag-make love tayo. Dinala niya sa kuweba yung matanda.
talagang puspusan, talagang nagbimbangan sila. Kinain pa niya. Kinabukasan, hapong-hapo sila eh. Tulog siya. Ginising na niya yung matanda. Sabi niya, mayroon na nga, kikita na Impo, sabi niya, pwede bang gising ka na? O bakit? Yung pangako mo, napayayamanin mo ako. Sabi niya, Iho, sabi niya, hanggang ngayon ba'y naniniwala ka pa sa Encantada?